Good morning everyone. Nandito pa rin kami sa Paris. Tira naman mga kasamahan ko. Pormado yung mga yan, oh. Oh. Ito pang Louvre at saka pang ano, oh. Yun pang ano yan. Pang ano yung pormahan mo? Pang ano yan? Pang Eiffel daw. Mukhang poporma sa Eiffel Tower tong mga ito mamaya. Hindi tayo magbablog ng marami ngayon kasi masama ang aming pakiramdam. Napapagod na kami. Susubukan natin magpakita ng marami sa inyo. Papasyal tayo ngayon. Pupunta muna tayo ng Louvre. Kakain muna kami ng breakfast. And then Notre Dame. And then bahala na kung saan. Yun! Dito na tayo ngayon sa Museo Louvre. At ganito ang sitwasyon ngayon dito. Tingnan nyo naman. Oo. Napakahaba ng pila, napakadaming tao. Hindi ko alam kung worth pang magpunta dito. Kung hindi pa kayo nakapunta dito sa Paris, I think worth. Pero kung nakapunta na kayo dito, I think for the second time, I think hindi na. Kasi, tingnan mo, saturated, overcrowded, grabe, napakadaming tao. Hindi kagaya ng mga unang punta namin, hindi pa ganito. Oo, halos walang tao. Ng mga una, pangalawang punta namin, pangatlo, halos hindi ganito karami ang tao. Kasi noon, yung nakikita niyo yung glass na yan, yung pyramid na yan, makakapag-picture ka pa dyan ng solo. Walang tao. Papakita ko sa inyo yung picture ko. Ayan, nandiyan dyan, oh. Tingnan nyo. Diba? So, yung fountain, hindi na gumagana, hindi na mini-maintain yata. Tapos tingnan nyo yung paligid na pangit na. Kung ang pangit na ng paligid, may mga bakod na. Dati open yan, open space to. Ngayon sa sobrang dami ng tao, hinarangan na nila. Tapos dito nagkaroon na ng, dito na yung pila sa harap. Dami, grabe. Maganda kung hindi ka pa nakakarating. Tapos kung hindi mo pa nakikita si Mona Lisa, pero ako na magsasabi sa inyo, worth ba? O ang tanong pala dapat ay, worth bang makita si Mona Lisa? Kasi ang tingin ko lahat na ang karamihan ng tao dito, ang purpose ay makita yung painting ni Mona Lisa. Sigurado yon. 80% ng mga tao dyan ang gusto makita ay painting ni Mona Lisa. Pero worth ba? Ipapakita ko rin yung picture namin kay Mona Lisa dyan sa screen. At kayo ang magsabi kung worth ba talagang magpunta at tignan si Mona Lisa. Gaano kalaki? Nakakala ng iba kasi malaki yung painting ni Mona Lisa. A3 lang ang size ng painting ni Mona Lisa. Ganun lang siya kaliit. Kung ikukumpara ninyo sa mga painting na nandoon sa loob na magagaling talaga, na yung magaganda at mga malalaki wall size painting, walang sinabi yung kay Mona Lisa. So yun lang naman. Hindi na tayo papasok dyan kasi pinasok na namin yan noon. Hindi ko mapapakita sa inyo yung loob. Tiningnan lang namin ulit ito, tsaka pinasok lang namin yung kasama namin sa loob. Dito lang tayo sa paligid habang nandun sila sa loob. Ikot-ikot lang sa paligid. Hindi nga namin alam kung ano na mga dapat makita rito eh. Parang wala naman eh. Yung Notre Dame hindi na natin pupuntahan kasi ginagawa pa siya. Under construction pa kasi last time nasunog siya. Nung nasunog siya hanggang ngayon ginagawa pa siya. So gagawin natin, maglalakad-lakad lang tayo sa paligid. Tingnan natin kung anong meron dito sa paligid na to, ha. Tingnan niyo to, tingnan niyo to. Dito lang to sa restaurant ng Louvre. Louvre. Yun ang tamang pronunciation doon, ha? Para French na French ang dating. Louvre. So parang sumisinga at lumalabas sa ilong, parang ganon. Louvre. Exit lang ito. Oh. Exit lang yan. Tama naman. Oh. Tayo doon, magkakape kami doon sa restaurant doon. Tignan nyo kung gaano kahaba ang pila. Simula doon sa ibabaw. Simula doon sa ibabaw na yun. Ay, may food court. Hanggang doon. Hanggang doon sa ilalim, hanggang underground, hanggang doon. My God. Kung wala kang tiyagang pumila, huwag na lang. O, doon tayo sa food court. Tignan ko kung ano dyan. Ha? Tingin mo dito sila? Ha? Yes. Tingin mo? 3 hours na kami nakaupo dito sa Louvre Museum. At dito na lang kami mag-i-stay. Dito na kami magpapaubos ang oras hanggang mamayang hapon. Hindi tinatamad na kami maglakad. Medyo nakakasakit ng ulo dito. Sobrang ingay. Hindi ko alam kung naririnig sa mic yung ingay sa paligid. Sobrang dami ng tao. Tignan nyo. Dito yan sa food court sa loob ng Louvre. At dito na kami nagubos ng oras kasi medyo naboboard na kami dito sa Paris. Kahapon nag-enjoy kami, okay naman yung aming gala.
visits. Kasi yung part na pinuntahan namin ay hindi pa namin napuntahan yung mga last time na punta namin dito. Pero ngayon, yung mga natitirang mga spots ay napuntahan na namin ng ilang beses. Gaya ng Eiffel. So mamaya, dahil yung Eiffel ay maganda lang yun sa gabi, mamaya na kaming hapon pupunta dun sa spot na yon sa area ng Trocadero. At para na rin makita natin yung Eiffel ng gabi. Kasi maganda yung Eiffel pag may ilaw. Kasi sa araw, isa lang siyang frame ng bakal. Mga frames ng bakal. Ganun lang siya. Wala siyang kwenta sa umaga. Mamayang hapon tayo pupunta ron. At doon na tayo magsa-sunset para makita ko sa inyo yung Eiffel ng may ilaw. Yun. Ayun no. Ay tayo. Ayun sa likod ako. Yun no. Ayun no. Nasa likod oh. Pero mamaya na natin pupuntahan yan ha. Sa meantime, mag-iikot-ikot muna tayo dito sa paligid. Yan. Dito muna tayo. Titingin muna tayo kung ano mga makikita natin dito sa area na to ha. Gusto naming makita ang kakaibang view ng Paris. Tingnan natin kung makakakuha kami ng ticket para sa river cruise. Para naman may iba-iba naman yung view. Tingnan natin kung makakakita kami. Sana meron. At sana mura. Para dagdag experience pa. No? Tingnan mo naman. Tingnan mo kung kadami yung mga sakay ng gano'ng karami sakay ng bangka. Parang lulubog na eh. Ayun no? Tingnan nyo. Ang dami, grabe. Dito muna tayo sa lilim kasi masyado pang maaga para lumapit dun sa yun, yung Eiffel na yun. Oh. So dito muna tayo, hindi tayo magkapalipas ng oras. Sakay na kami ng bangka, nakapag-decide kami na sumakay na lang. Meron kami nabiling ticket, so mapapakita ko sa inyo. Sana makapag-video ng maayos, no? Kasi napakaraming tao, tingin naman haba ng pila, grabe. Oh. Alam niyo wala nang easing bagay dito sa Paris. Lahat napakahaba ng pila. Lahat overhype. Wala na ngayong easy. Lahat napakahirap ng process. Hindi man mahirap yung process pero kailangan ng pasyensya at kailangan ng effort para makarating ka dun sa isang bagay na gusto mo. Lalo na pag mainit ang panahon. Napakahirap. Kaya ngayon napakainit. So hihintay talaga kami ng matagal. Bilad kami sa araw para lang makasakay ng bangka o makapasok sa isang museum o makapunta doon sa mga gusto niyong puntahan. So at least meron ticket so makakasakay kami ng bangka ngayon. Ang haba, tingnan niyo. Oh. Marami tao, tingnan niyo naman yun, siksikan doon oh. Bali ito. Tapos tingnan niyo, bus yung dumadating na bus ang dumadating na pasahero. Napakarami. Actually, barko ito eh, hindi bangka kasi ang laki. Tignan mo naman. Bato. Oo. Sabihin mo yun. Ang tawag dito sa bangka na ito, ayun. Ayun siya. Batumush. Yun, Batumush. Okay? At ang ticket ay nabibili online sa halagang 19 euro. 17 to 19 euro. Depende yata sa oras. Sisikapin kong maipakita yung magagandang spot along the river para naman pare-pareho tayong mag-enjoy. Ayun o. Kaway kaway. 是1900年的石雕和青铜雕塑，是为纪念法国节日 Yan yung kano, parinandig. In frente, a ponte Alexandre III tem um charme de estilo moderno, uma estrutura metálica adornada com pedra Ayun no. Liwanag. Ito! na direita, cruzando a região essa é a geração esquerda, contemporânea. A galeria Ano yung museo to? Dati siyang railway station, ginawa na siyang museum. Au milieu de la façade, une porte
喜欢旅程，为了凡事都要解锁。灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 Sa'yo naman. Ginagawa ko sa Yan yung Notre Dame. You can choose which one you want to sit. Yan, abangan mo yun, abangan mo yun. Abangan mo yun, yun. Ay, yung ano, katapat yan. Sa Paris, nakapagbangka na tayo. Yun ay medyo may kamahalan, pero kung gusto niyo makumpleto yung experience ninyo dito, ay sumakay din kayo ng bangka. Para naman, pag may mga kaibigan kayo nagpunta ng Paris at sumakay ng bangka, pwede niyo rin sabihin na, sumakay din kami. Nagdangka din kami. Pupunta na tayo, lalapit tayo doon sa Eiffel Tower. Gusto niyo makita kung gaano kahirap sumakay ng bangka. Ayan, nakita niyo ang dami ng tao na yan hanggang doon sa loob na yon. Ayun, simula doon sa may loob na yon, pag ganun, dyan, hanggang doon. Tingnan nyo. Kita nyo yun? Yan, kita nyo yan, dami na yan. Ano pa? Ano pa? Yan, kita nyo yan? Yan. Compliments. Yan, kita nyo yun? Ha? Nakita ninyo yung mga bus na yan? Lahat yan sasakay ng bangka. Ganon kahirap ang dinanas namin kanina para lang makasakay ng bangka na yon. So kung gusto nyo makasakay ng bangka, magtiyaga din kayo at kailangan nyo magbaon ng pasensya, lalo na kung sa tanghali kayo kasi sobrang init. So suggestion ko sa hapon kasi milder ang init, tapos mas maganda yung view ng Eiffel kasi yung ilaw, yung liwanag ay hindi na masyadong harsh, wala nang masyadong, hindi na hazy. Okay, so sa hapon. Summer din yan. Hintayin na naman tayo ng 30 minutes. Harapan na.